الله أكبر 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 الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, narito naman tayo sa araw ng Eid, na kung saan ay araw na napakalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na nararapat sa ating mga Muslim ay laging masaya sa mga araw na ito. Sa pamamagitan ng mga araw na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay titingnan natin ang ating mga sarili. Kasi kung papansinin natin maigi, ay habang dumarating ang mga katulad nitong araw, ay mapapansin natin sa ating mga sarili na unti-unti tayong tumatanda. Kasi unti-unti patuloy na nadadagdagan ang ating edad. Sa pamagitan ng ating patuloy na pagtanda, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, isipin natin ang nakaraan. Isipin natin ang kahapon. Mayroon bang nabago sa ating mga sarili? O hanggang ngayon ay ganun pa rin tayo? Mayroon bang nabago sa ating pagtanda, mga kapatid? Mayroon bang nag-improve sa ating pagtanda? Dahil ito ay nararapat na magkaroon ng paligsahan at nararapat na magkaroon ng kainggitan, pagkakaroon ng inggit sa bawat isa sa pamagitan ng pagpapaligsahan sa kabutihan sa ating pagtanda, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilang taon na mga nakaraan, napapansin natin yung mga ugali natin, napapansin natin yung mga gawain natin, napapansin natin yung mga pananaw natin sa buhay. Parang wala tayong kaplaplano sa ating mga sarili. Tumatanda na tayo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Sapat na ba sa atin na tayo ay tawaging Muslim? Pangalan na Muslim? O kaya ay pangalan ng balik Islam, tayo ay umakap sa Islam? Sapat na ba ito sa atin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala? O mayroong dapat na sundin natin o mayroong dapat na gawin natin? Kung titingnan natin ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isalaysay ni Abdullah bin Busr, na sinabi niya, Ja'a A'rabiyani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dumating ang dalawang Arabi. Ibig sabihin ay probinsyano. Ibig sabihin ng Arabi ay yung mga nakatira sa mga desierto na malayo sa syudad. Dalawang lalaking ito na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahaduhuma, at nagsabi ang isa sa kanila, Ya Rasulullah, usugo ng Allah. Tingnan ninyo yung paggalang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, usugo ng Allah, ayun nasi khair,
Alin sa mga tao ang mainam? Alin sa mga tao ang higit na mainam? Qala, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sabi ng propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba, mapalad. Anong ibig sabihin nito na tuba, mapalad? Ibig sabihin ay hiyal jannah. Ang paraiso na ipagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Awil jaza, o kaya ay gantimpala, na malaking gantimpala na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tuba, mapalad. Maswerte, sabi niya, mamtala umruhu, ang sino mang tao na habang tumatanda, habang nadadagdagan ang kanyang edad, wa hasuna amaluhu, ay nagiging mabuti ang kanyang mga gawain. Habang tumatanda, ay nagiging mabuti o gumagawa ng mabuting gawa. Tingnan natin ang ating mga sarili. Ilang pong taon, 20 taon, 10 taon, mayroon bang nabago? Mayroon bang nabago sa pananaw natin sa buhay? Mayroon bang nabago sa pagiging Muslim natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala? Hanggang ngayon ay marami sa atin na mapapansin niya na para bagang walang nabago. Ganun pa rin. Kung ano yung dati, ganun pa rin. Kung ano yung ugali, ganun pa rin. Hindi na nababago. Hanggat sa tumanda na ng tumanda, ay hindi na nababago. Tingnan ninyo mga kapatid, itong tao na ito na maswerte, mapalad, ipagkakalob sa kanyang paraiso, ibibigay sa kanyang maraming gantimpala, habang nadadagdagan ang kanyang edad. Ibig sabihin na may plano sa buhay. May gustong marating. May gustong mabago sa kanyang sarili. Habang nadadagdagan ang kanyang edad, habang tumatanda, ay gumagawa ng mabuting gawa. Mabuting gawain. Ilang pong taon, 20 taon, 10 taon, Suratul Fatiha, hindi nababasa, hindi nabibigkas. Paano natin masasabi na ito ay mahirap? Na umabot ng ilang taon, ilang dekada ay hindi pa rin natin alam. Tingnan ninyo mga kapatid, paano na ang ating mga susunod na henerasyon kung ganito ang gagayahin nila sa atin na wala man lang kaplaplano sa sarili o sa buhay, na tumatanda ng kung ano yung kabataan, ganun pa rin yung katandaan. Walang nababago sa kanyang pananaw, walang nababago sa kanyang sarili, walang nababago sa kanyang pag-ugali. Tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Mapalad, maswerte, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang tao na habang tumatanda, habang nadadagdagan ng kanyang edad, ay gumagawa ng, ibig sabihin ay kabutihan. Kaya hindi pala natin pwedeng sabihin na kasi nahihirapan ako, kasi mahirap na, dahil matanda na ako. Dahil matanda na ako. Dapat habang tayo ay tumatanda, mayroong nababago sa atin. Mayroon tayong natutunan. Waqala al-akhar, at nagsabi naman ng isa, kasi dalawa yung Arabi, yung probinsyano na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayul amali khair? Anong gawain na higit na mainam? Sabi ng lalaking ito, sabi ng probinsyano na ito. Pangalawang nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tufariqa ad-dunya wa lisanuka ratabun min dhikrillah. Lilisanin mo, sabi niya, ang mundo. Itong mundo na ito. Lilisanin mo, na ang dila mo ay basa. Ang dila mo ay basa. Min dhikrillah, sa paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung basa sa pagkwentuhan. Hindi yung basa sa panlilibak. Hindi yung basa sa pagchisismis. Hindi yung basa sa galit. Kundi basa sa
Ibig sabihin, paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagzikr. Laging paggunita sa Allah. Ang banal na Quran ay tinatawag din na zikr. Zikr. Paggunita sa Allah. Kung araw-araw natin babasahin ang banal na Quran, araw-araw natin babasahin ang banal na Quran, di ba ito ay higit na mainam na zikr? Na higit na marami o malaking gantimpala? Bawat isang litra ay 10 kabutihan hanggang sa dubli-dublihin pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nakakalungkot kasi mas lalo nating iniwasan, mas lalo nating nilalayuan. Minsan ay nagtatampo tayo na hindi tayo dapat na magtampo kasi gusto natin matuto. Minsan ay nagagalit tayo, minsan ay naiirita na tayo. Minsan ay parang ayaw na natin. Zikrullah, paggunita sa Allah, pagbasa ng Quran, hindi para kanino, kundi para sa sarili natin. Araw-araw tayong tinatawag, pero hindi natin binibigyan ng katugunan. La tusahib, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'mina, wala yakul ta'amaka illa taqi. Huwag kang makipagkaibigan. Huwag kang makipagkaibigan. Ibig sabihin, huwag kang laging ang kasama mo. Ang sino mang tao, maliban sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa mu'mina. Maliban na lamang sa mu'min. Mu'min. Isang taong mananampalataya. Kasi kung ang lagi mong kasama isang taong mananampalataya, ay matutulungan kanya, mahihila kanya, maigagayad kanya, magagaya mo kung ano yung kanyang mga ginagawa. Laging nagbabasa ng Quran, magbabasa ka rin ng Quran. Alalakal, yung pinakamaliit ay makikinig ka ng Quran. Isang aya, 2 aya, tuloy-tuloy. Kasi ang kaibigan mo ay mananampalataya. Ang kaibigan mo ay nagdudulot sa iyo ng kabutihan. Pero nakakalungkot. Kasi mas gusto nating piliin ang kaibigan natin yung hindi mananampalataya. Kasi para wala ng sakit ng ulo, para hindi ka na makulitan, para hindi ka na maturuan, para hindi ka na maigay, para hindi ka na mapakialaman. Na ang mga Muslim ay dapat ay ad-dinun nasiha. Yung ating pananampalatayang Islam ay nagbibigay ng advice, nagbibigay ng payo. Huwag tayong mapagod sa pagbibigay ng payo. At huwag tayong mapagod sa pag-guide, pagtulong sa ating kapwa sa larangan ng ating pananampalatayang Islam, lalong-lalo na sa banal na Quran. Kahit na iniiwasan tayo, kahit na nilalayuan tayo, huwag tayong mapagod mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Magtulungan tayo. Pero unahin natin ang ating mga sarili. Gawin natin na dilirutin natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala para laging basa ang ating dila sa paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan ninyo, kapag ang lagi mong kasama ay hindi mananampalataya, anong may dudulot niya sa iyo? Ang daming mga bawal na ginagawa na hindi ginagawa ng taong mananampalataya. Kapag ang kasama mo palagi ay laging nagagalit, anong may dudulot niya sa iyo? Lagi ka rin magagalit. Kapag ang kasama mo lagi ay laging nagtatampo, anong may dudulot niya sa iyo? Magtatampo ka rin. Kapag ang kasama mo ay laging umiiwas sa pagbasa ng Quran, sa pag-aaral ng pananampalataya ng Islam, anong may dudulot niya sa iyo? Iiwas ka rin sa pagbasa ng Quran, iiwas ka rin sa pag-aaral ng pananampalataya ng Islam. Ganun mga kapatid, kaya tinuruan na tayo, binigyan na tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'mina. Huwag mong ituring na kaibigan o kaya ay laging kasama. Huwag kang magipagkaibigan maliban sa kasama mo ay mu'mina, mananampalataya. Huwag tayong mahiya. Huwag nating takasan ng ating pananampalatayang Islam. Wala yakul ta'amaka illa taqi. Tingnan ninyo, wisdom mga kapatid. Huwag mong hayaan ang iyong pagkain, ang iyong kayamanan na ang kumain dito, maliban na lamang sa ang pakakainin mo ay yung taong taki. Yung taong taki, mayroong takwa. Mayroong takwa. Hindi yung libre ka ng libre, pero ang nililibre mo naman ay nangangalo niya. Ang nililibre mo naman ay hindi mananampalataya. Ang nililibre mo naman ay ayaw ng pananampalatayang Islam. Ayaw ng katuruan sa pananampalatayang Islam. La yakul ta'amaka illa taqi.
Huwag mong hayaan na kumain sa iyong pagkain, sa iyong kayamanan, maliban na lamang sa iyong taong may takwa dito sa puso niya. Kasi habang pinapakain mo yan, habang pinapakain mo, hindi naman kailangan yung maraming pagkain. Kahit na tubig, higit na mainam ito na sadaka. Habang pinapakain mo ay lumalakas ang kanyang katawan. Dahil sa lumalakas ang kanyang katawan, lumalakas ang kanyang paggunita sa Allah, ang pagzikr, lumalakas ang kanyang pagbasa ng Quran, lumalakas ang kanyang pag-aral, lumalakas ang kanyang, ibig sabihin, pagdarasal, lumalakas ang kanyang mga gawaing mga kabutihan. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, tinuruan tayo sa ating pananampalatayang Islam na magkaroon tayo ng purpose, magkaroon tayo ng plano sa ating mga sarili. Huwag nating hayaan na kung ano tayo nung kabataan natin, hanggat sa nagkapamilya na tayo, hanggat sa tumatanda na tayo ngayon, ay ganun pa rin tayo. Hindi na mababago. Kailangan natin ito mabago. Kailangan natin mabago ang ating mga sarili. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم Muhammadur Rasulullah. Si Muhammad ay sugo ng Allah. Isang katibayan. Si Muhammad ay sugo ng Allah. Pag sinabi na sugo ng Allah, tayo ay maniniwala na siya ay sugo ng Allah. At tayo ay sumunod sa kanyang mga ipinag-utos at umiwas sa lahat ng kanyang mga ipinagbabawal. Muhammadur Rasulullah. Hindi sapat yung naniniwala ka na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah, pero hindi mo naman ito sinusunod. Kasi kabilang ito sa haligi nito ay ang paniwalaan mo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah, pero sundin mo kung ano yung kanyang ipinag-utos. Muhammadur Rasulullah. Walladhina ma'ahu, siya at ang kanyang mga kasama, yung mga sumasama sa kanya, yung mga sumama sa kanya, ang mga mananampalataya, ang mga sahaba. Ashidda'u 'alal kuffar, ay matindi. Sila ay matindi sa mga hindi mananampalataya. Sa mga kalaban, sa mga hindi mananampalataya, matindi. Matapang sila, may paninindigan sila sa mga hindi mananampalataya, sa mga taong lumalabag sa pananampalatayang Islam. Ashidda'u 'alal kuffar. Nakakalungkot sa atin, pero mas matindi yung ginagawa natin sa ating kapwa mananampalataya. Mas matindi yung galit natin, mas matindi yung tampo natin. Ashidda'u 'alal kuffar. Ito yung katangian. Ashidda'u 'alal kuffar. Pagdating sa mga hindi mananampalataya, mga lumalabag sa pananampalatayang Islam, sila ay matindi. Sila ay mayroong paninindigan. Ruhama'u bainahum. Nagkakaroon sila ng awa. Nagkakaroon sila ng awa sa isa't isa. Nagkakaroon sila ng pagmamahalan sa isa't isa. Pagdating sa mga mananampalataya, mga Muslim, sila ay nagmamahalan. Nawawala yung galit. Nawawala yung tampo. Nawawala yung pag-iwas kasi ruhama'u bainahum. Yan ang katangian. Na yan ang dapat nating gawin. Ruhama'u bainahum. Matindi sa mga hindi mananampalataya, pero pagdating sa mga mananampalataya, sa mga kapwa Muslim, ruhama'u bainahum. Nagmamahalan. Walang tampuhan. Walang galit. Walang anumang inggit sa bawat isa. Ruhama'u bainahum. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Minsan ay napapansin natin sa iba ay parang nababaliktad yung prinsipyo natin bilang Muslim, bilang naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda natin, ang sugo ng Allah, ang mga sahaba, ang mga sumunod sa kanya, ashidda'u 'alal kuffar. Sila ay matindi laban sa mga hindi mananampalataya. Mayroon silang paninindigan. Ruhama'u bainahum, pero nagmamahalan sila. Ashidda'u 'alal kuffar, matindi sila, ruhama'u bainahum, nagmamahalan sila. Mayroon silang tinatawag na awa sa isa't isa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kahapon ay araw ng Arafah. Ngayon ay araw ng Nahar, araw ng Eid. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yawmu Arafah, ang araw ng Arafah, wa Yawmun Nahar, at ang araw ng Nahar, ang araw ng pagkatay, araw ng pagsakripisyo. Ibig sabihin, itong araw na ito, wa Ayyamut Tashriq, at ang Ayyamut Tashriq, yung tatlong araw. Araw ng Arafah, araw ng Nahar, araw ng pagsakripisyo, pagkatay, Ayyamut Tashriq, tatlong araw. Aiduna ahlal Islam. Ito yung Eid natin sa Islam. Para sa mga Muslim, para sa mga mananampalataya. Naiiba lang ditong Yawm Arafah, yung araw ng Arafah, kasi magfa-fasting tayo para makuha natin yung maraming gantimpala, 2 taon na kasalanan na mabubura. Pero itong araw ng Nahar, araw ng Eid na ito, at saka yung tatlong araw, Ayyamut Tashriq, ay hindi pwedeng mag-fasting dito. Wahiya ayyamu aklin wa syurbin. Dahil ito, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga araw ng pagkain, mga araw ng kainan, at mga araw ng inuman, yung pag-inom ng tubig, pag-inom ng mga halal. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit yung tatlong araw na ito, Ayyamut Tashriq, bakit tinawag ito na Ayyamut Tashriq? Yung tatlong araw. After nito, ika-10 ngayon, sa ika-11, 12, 13, yan ang tinatawag na Ayyamut Tashriq. Kasi nung unang panahon ay kumatay sila ng kambing sa ika-10 o mga tupa sa ika-10, at sa loob ng tatlong araw, ika-11, 12, 13, ay ibinibilad nila yung mga laman, yung mga karni ng kambing o mga karni ng tupa na kinatay nila sa loob ng tatlong araw para tumigas at matagal ito masisira. Aabot ito ng 1 taon at yun ang kanilang pangkabuhayan. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya sa mga araw na ito, Ayyamut Tashriq. Ibig sabihin, Ayyamu Aklin wa Shurb. Araw ng pagkain at saka araw ng pag-inom. Huwag tayong mag-fasting. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatar ridha. Warda an ashabihi ridha ar-ridha. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Wa syarrifna bi syarafatil Qur'an. Wa izzana bi izzatil Qur'an. وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم.